Nag-transplant si Mama Neves. Ng ring of fire. Ng ring of fire. Mother plant. Tapos, bunot din ang mama. Ano ng nyug? Bunot. At yung tingin. Ang bunot ng nyog. Tapos, mag-prepare ng lupa na may 50% na ipanang palay. Humus soil. Yung yung dahon ng mga kahoy na bulok na tapos dinagdagan ng 30% na ito ng palay ang humus soil. Dinagdagan ng 30% na ito ng palay. Tapos lagyan muna ng bunot ang ilalim ng ang loob ng misitera. Yung misitira mga 1/3. Pagkatapos lagyan ng makilalong lupa at ipanang palay. Tapos lagyan naman para may aeration ang misitera at saka ang tubig hindi mag-stay. Walang water lag. Dagdagan na naman ng bunot. Itampya lang ang kalalim ng bunot. Lagyan mo na hinalong lupa. Ayan na siya. Tapos ring of fire. Ito ang nakadulo na bahagi ng mother plant na ring of fire. Hawakan mo parang hindi natumba at saka lagyan mo na naman ng bunot sa paligid. Para madaling tubo yung bunot o yung gamot kung malapit sa bunot. Lagyan mo naman ang pinaghalo mo pa at saka mga durog na mga dahon ng kahoy. Ayan na. Tapos ka na sa transplanting mo. Ito na ang bago mong ring of fire. Oops! Maganda ng tingnan. Tapos, ganamin mo para siksik yung bunot at saka yung pinaghalo mong lupa at saka
ipa ng palay. Ayan na. Ready to sell. Sa isang malaking air fire, nakaka na May flour na siya, guys. tatlo. Mga pila siya cut, Mebes. Mga 3 cups. Ito ang pinagkunan nito ang magiging mother plant. Ito naman, pwede mong hatiin sa dalawa. Dahil 6 ang kanyang paklang. So, Ang dahon niya. pwede ang isa ay 4 na paklang. Depende sa posisyon ng paklang na makapagbigay ng magandang view. So, hatiin na natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marami siya kasing dahon, guys. Marami kasi siyang dahon. At saka mayroon ng tumutubo sa tagiliran. May mga bagong lalabas naman ng mga dahon. Oo. So, ang gagawin natin, dito natin kunin para maganda ang view ng may 4, 3, tatlong paklang, isang paklang at saka itong dito lang naman 4. Yan, marami siyang bagong dahon na Oo. lalabas. Bagong suit. So, pwede rin ito. Maganda ang view. Masyadong malaki na siya. Ito na lang. Ito na. Nahati ko na sa dalawa. So, ang isang puno ng ring fire na nakakahalaga ng 1,800 ay Pwede na siya. hati-hati mo, magkaroon ka ng 4 na puno. Marami ka ng cuttings, guys. Marami ka ng cuttings. Dahil ang tatlong hati na bago mo kailangan ng top part ng ring of fire, ang naiwan ay 2 hati at yung kanyang puno, yung main niya. Ito lang magiging, ang tatlong ito ay magiging Mother plant mo. mother plant mo. Tapos, the same ang procedure ng pagkakatanim. At after 2 weeks, pwede mong buburan ng urea. Urea. Itong nahati mo na pati ang puno niya. At hintayin mo na makaabot ng 1 month, magkakaroon ka na ng panibagong sibol ng ring fire. Okay? Kuha ninyo. So, out of 1,800 na kapital mo, after 2 months, magkakaroon ka ng 6, 7 hanggang 8 puno. Tapos, pwede pa din man siya i-cutting O, kung ito, ano ka pwede mo talaga. pa rin ito i-cutting. Cuttings. Kasi masyadong marami talaga dahon. Maraming dahon at maraming roots. Pero para hindi ka magtipid sa cutting at magkakaroon ka ng maraming saha sa sunod, ito magkakaroon ng saha na after 1 month, magkakaroon ng saha ng 2, 3. So after 1 month again, maglaki na yung saha niya, pwede mo na rin katingin at saka ilipat mo naman sa panibagong
ang taniman mo. At after 1 month, pwede mo na maipagbili ng 400. Marami. So, within 5 months, marami ka nang ma-produce na bagong seedling out of the capital of 1,100. Okay? Ito pwede mahati ito. Dalawa. Pwede pa siya makat. Pwede makat ito sa dalawa. Worth it kaayo. Tapos may flower na din sa po. Oo. Parang pitcher plant yung flower niya. Sometimes dalawa iyang flower. Ito hinati ko na lang sa dalawa. Ang Pwede pa hinati. siya. Pwede pa siya. So, nakakaroon ka na ng bali 5 cutting. Yung mga cuttings na. 5 cutting. Ito, pwede mo rin itong Hatiin. Kung gusto mo talaga marami ka, marami. makaparami Kasi ka agad. mayroon ng sumisibol na saka. Ayan na siya. So, pwede mo ito katingin rin ito para magkaroon ka ng maraming cutting. Kung gusto mo talaga magkaroon ng maraming Oo. Gusto mo talaga magkaroon ng maraming rain style. So, madali lang. Basta, alagaan mo lang. Huwag mo munang painitan ng 2 weeks. Dahil pagka pinainitan mo, nasusunog ang kanyang mga dahon at saka hindi sisibuli ang saka niya. Kailangan nasa lilim siya o 50-50 na shade at saka init. So ito pwede rin ito mahati sa dalawang cut. Kasi mayroon ng sumisibol na saha. Tuloy-tuloy na yan ang paglaki niya. So, hindi ka talaga maghihinayang kahit magbili ka pa ng isang malaking mother plant ng 2,000, hindi ka maghihinayang. kasi worth it man. Marami na siyang cuttings. More than 2,000 ang makuha niya sa after 5 months. After 5 months. Pag bibili ka nito, dapat i-sure mo yung bibili mo, yung marami na talagang dahon. Oo. Para worth it yung bili mo. Katulad nito, ilang dahon na to siya? 4, 6, 8, Incoming 5. 11. Bali mga mag 14 leaves siya. 13 leaves. Then masyadong ano na siya, mahaba masyado. Mahaba na siya maging... Ito, sa ginawa ko dati, yung pinaghati-hatian ko yung mga nauna naming tanim, ito ipinagbibili ko na ng 1,000. Ganyan kalaki. 1,000 na ito. Tapos, ang ito, nagkaroon na ng isang cutting ko nito ay nagkaroon ng 2 saka. Bawat isa, pinakamababang saka ay 2. Meron kung minsan 4, meron 3. So within 5 months, kahit ipabili mo naman ng 350 per saka. After 2 months, pwede mo na kasi kunin yung saka at itanim ulit sa panibago mong misitera. After 2 months mo na naman, pwede mo nang ipagbili ng 4 to 500. So, dubling within 6 months, 5 to 6 months, dubli ang magandang semo. Pagka malaki yung grain of sire ang bibigyan. Ang mode of transplanting, pareho din sa yung kanina na unahin mo muna, lagyan mo muna ng bunot, ang pinakailalim yung banda ng misitera mo, tapos lupa, tapos bunot, tapos lupa, alternate para mayroong aeration sa loob. So yan lang din ang pamaraan sa transplanting.
kung gusto mo, dahil ang mother plant na sinapunan nito ay matigas ang lupa sa baba, dahil might be na noon hindi sila nagamit ng bunot at pure na lupa ang ginamit nila. Tapos ang lupa naman na ginamit nila ay hindi humus, hindi bulok na, walang bulok na mga dahon ng kahoy. Kaya ang tendency niyan magtigas ang dating pinagtaniman. Kaya para sumaha ng maganda yung pinaka mother plant mo, yung puno niya, ilipat mo naman sa bagong taniman. At iyon din ang proseso yung may bunot. Mas mataba yung lupa. Mas mataba kasi yung lupa na kinuha mo sa ilalim ng punong kahoy. Kasi mga durog-durog na yan, nabubulok na yan ng mga dahon. Pero huwag kang kumuha ng malalim. Yung i-strip mo lang ang sa upper part ng ground, i-strip mo lang yung mga bulok-bulok na dahon ng punong kahoy. Yun ang gagamitin mo. Huwag kang magkuha ng lupa na malalim na mga 3 to 5 inches kalalim, hindi. Yung talagang ground soil ang kukunin. Kasi andyan sa ground soil ang matabang lupa. So baka kahit anong klaseng tanim, iyon ang gagamitin ninyo. Kaya yung sa akin dito, yun ang ginagamit ko. Paminsan-minsan na ako maglagay ng pataba. Dahil yung bunot after 3 to 6 months, unti-unting nabubulok yan. Pag unti-unting nabubulok ang bunot, tumataba rin ang inyong mga tanamin dahil yun na ang magbibigay ng elemento na kakailanganin ng inyong tanim. Tapos, pwede man siya mag-self-watering. Self-watering, hindi madaling matuyo ang inyong tanim dahil ang bunot ay palaging basa. Hindi siya magastos sa tubig. Oo. So, ito na ang pinaghati-hati kong mga bunot. Yung dapat yung tandaan, yung sa may itong roots niya, ito, pagka nilagay niyo sa misitira, ang kailanganin ninyo dyan ay yung bunot na malambot. Hindi yung matigas. Yung matigas yung ilagay niyo sa baba. Ito ang bunot na ilagay ninyo sa paligid ng inyong tanim na may mga gamot. Yan. Para yung gamot ng inyong tanim ay madaling mag-insert sa mga bunot. At iyon ang makapagbigay ng aeration at magtaba ang inyong tanim dahil kukuha na yan, huhugot na yan siya ng mga elemento na kakailanganin niya. Kasi nabubulok na itong paninyo, itong bunot, kaya siya na ang magsusupply ng kakailanganin ng tanim ng mga elemento. Akin na, alam na ninyo mag-transplant ng ring of fire. Ang pag-transplant natin ng ring of fire ay gaya rin ng pag-transplant ninyo ng ibang tanim ninyo. So, anuhan ko ito, napag-aralan ko ito, sa araw-araw kong ginagawa, eksperimento lang, at sa awa ng Panginoon, naging successful ako. Kinukulang ko ang sako ng ring of fire. Dahil sa ganitong paraan ng pag-aalaga ko. Okay, thank you. Yun guys. 3 Out of 23 guys. Yan na lang. Ito na lang ang naiwan namin. Na ring of fire. Dati punong-puno yan dito. Dati punong-puno yan dito ng ring of fire. Yung green impress. Yung at saka yung golden tail. Yung golden tail, ganun din ang proseso sa ring of fire. Yung lime fiddle, halos maubusan na kami kasi halos yun yung binibili dito. Oo.
saka yung variegated na philodendron, iyon din ang naubos. Maliliit na lang ang naiwan. Maraan sa yung yung Green Orlando, mas lalong lalaki ang dahon ng Green Orlando pagka yung ginamit ng bunot. Yan ang Green Orlando, yung dalawang puno na yan. Madali siyang maglaki pagka may bunot. Ito na ang mga seedlings ko na nakuha sa cuttings ko sa Ring of Fire. Ito Green Empress po. Yan ang Green Empress. Tatlong na po. New. Tapos ito na yung mga Ring of Fire na naiwan dahil halos linggo-linggo meron bumibili. Ito na ang Ring of Fire na saka. Yan na lang ang naiwan na malaki-laki. After 1 month or 2 months na ipabili mo yan ng 500. Dahil ang pagpabili ko yan is 375 na. Yung Adansonite niya po guys, parang mag 1 meter na po yung tangkad niya. Monstera Adansonite. Then yung melody niya guys, yan na natira ni Mama Neves. Marami ding bumibili. Napaka-sensitive. Ito ang kinating ko sa isang puno. Last week lang ito ang pinakadulo niya. Ito ang sunod. At yan ang banda sa may puno niya ito. Pwede ko sana makating rin ito ng 2 cutting. Pwede ko 2. Ito siya. Ito ang kanyang puno. Okay. Meron ng sumisibol. Bago na siya. Bago nang saha na naman. Meron na. 2 na, 3. Marami. 1, 2, 3. 2 weeks pa lang yan. 2 weeks pa lang yan guys, mabilis lang. Ito pala guys, 2 flower niya. Palagi yan dito nangyayari. Yan isa, tapos yan 2. Hindi niya yan bagong dahon, mga flower niya po yan. Parang siya, pitcher plant na yung flower niya. Basta yung lupa ninyong ginamit, siya, yung humus soil. Puro kasi mga puno yan dyan guys. Dyan kami kumukuha ng mga matatabang lupa. Sa ilalim ng puno. Doon banda sa may mga santol, mas mataba yung mga lupa doon. Ito ang mga tuyo na dahon ng santol at saka makupa. Tuwing umaga magwalis kami, dito namin itinatapon. Kung kukuha naman kami ng pagtataniman na lupa, ganoon lang namin ito sa taas na puso ng mga dahon. Tapos ito kukunin na namin ito. At saka ito na ang haluan namin ng ipa. 30% ng ipa. Hanggang lang dyan ang pagkuha mo ng lupa. Kasi ito, ang surface soil ang mas mataba. Yung sa baba na banda ng lupa, hindi na yan mataba. Ito na ang mataba. Kaya nakakasigurado kayo na after 1 month, mayroon ng sisibol sa puno na pinagputol-putol ninyo.